Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad. Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon. Kasama po namin si Secretary Henry po. Si Sec. Asa na sila? Gusto yata nakakabot ko. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit. Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa. Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:05 sa aga. Nagapanguna mga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa nagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na mga sugata sa inyong maaga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatinan. Yari na! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Adlaw sang Lunes, August 3, 2026. Akong inyo tagbalita, Hope Trichante kagning Radyo Pilipinas Iloilo News. Kagkaron sa mga headlines. Presidente Marcos Jr. nagbisita sa Northern Luzon Command kag ginhibalo ang operational readiness pag-atipan sa mga naamhinhan nga teritoryo kag maritime domain sang Pilipinas. Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga lokal nga opisyales maximize ang paggamit sang eGov PH app para sa mas madasig nga serbisyo sa publiko. Department of Agriculture padayon nga nagapauswag sa mga istruktura sa agrikultura pagkatapos ang pag-ani sa bugos nga pungsod. Artificial Intelligence Fest 2026 siwaton subong nga adlaw sa syudad sang Iloilo. Secretary Solidum Jr. mangin keynote speaker sa aktibidad.
27.8 million pesos nga mga proyekto sang Iloilo Provincial Government lauman sa Banwa sang Batad. Tansa Public Cemetery kay Uhon suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Kag Department of Education Western Visayas naghiwat sang post-2026 palarong pambansa evaluation conference. Philippine Standard Time alas 8:08 sa aga. Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Kagkaroon sa mga detalye sang balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Una kita sa mga balita nasyonal. Ginbisita ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Northern Luzon Command sa Camp General Serviliano Aquino sa Tarlac. Sa nambitan nga pagbisita, naghatag sang report ang NOLCOM sa Commander-in-Chief tuhoy sa ila operational readiness kag ikasarang sa pagatipan sa mga naaminhan nga teritoryo kag baybayon sakop sang Pilipinas. Ginhatagan pagtamod ni Presidente Marcos Jr. ang importansya sang padayon nga pagpabaskog sang kahandaan, interoperability kag koordinasyon sa iban pa nga ahensya sang gobyerno kag mga international partners. Tuyo sini nga masabat ang mga yara kag mga nagabag-o nga pagpanghangkat sa pungsudanon nga seguridad. Liwat nga ginsulit sang presidente ang malig-on nga determinasyon sang administrasyon nga pangapinan ang teritoryo, soberanya kag pungsodnon nga interes sang Pilipinas samtang ginpasalig nga ang suporta para sa kaayuhan kag kasarang sa mga soldado nga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bahin, nagpanawagon si Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. sa mga opisyales sa lokal nga pangulungan nga i-maximize o kon gamito ng husto nga eGov.ph app. Ang panawagon ginhimo ni Abalos sa ginhiwat nga 2026 Second Quarterly Continuing Local Legislative Education Program nga ginhiwat sa Iloilo. Suno kay Abalos paagi sa eGov.ph app, mas mangin madasig ang serbisyo sang gobyerno, mas epektibo kag mas accessible sa kada Pilipino. Ang nasambit nga one-stop digital government app isa ka flagship digital government platform nga ginlunsad ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Luis Liza Araneta Marcos. Ang eGov app nagahatag sang access sa digital nga serbisyo sang gobyerno pareho sang pagkuha sa mga ID sang gobyerno, pagbayad sa mga balayran, pagkuha sa mga permit kag sertipiko, kag nagapatigayon sa iban pang mga transaksyon sa naituhay nga mga ahensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon ang pagpaningwa sa Department of Agriculture sa pagpauswag kag pagpaayo sa nagkalain-lain nga pasilidad sa agrikultura sa bug-os nga pungsod. Suno kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang mga pasilidad ang ginkadtuan ni President Ferdinand Marcos Jr. sa Sual Fishport sa Pangasinan. Ang ginalakipan sang agricultural kag post-harvest facilities nakapaidalom sa rehabilitasyon. Ang moderno nga mga kagamitan nga ginbutang sa lugar nagalakip sang bag-o nga unit sang pagtipig sang mabugnaw, mga freezer nga bildo ang isa sa manughimo sang yelo, tanan nagatuyo sa pagpauswag sa mga ikasarang sa produksyon pagkatapos sang pag-ani sang pantalan. Ini nga mga pag-uswag makabulik sa pagtapna sang pag-usik sang sobra nga nadakpan gikan sa mga mangingisda, ilabi na sa mga ginahatagan sang kadamuon sang manggad sa dagat, partikular ang bangus sa suwal kag kaipi nga mga lugar. Gindugang pa sang opisyal nga ginpasangkad man kag ginpadako ang Sual Fishport para makaakomodar sa kag makaserbisyo sang mas madamo nga fishing vessels. Bangod sini nagpasalig ang DA nga ining mga tikang sa rehabilitasyon makapukaw sang pag-uswag sa ekonomiya sa Sual kag iban pa nga malapit nga mga banwa sa Pangasinan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag para naman sa mga balita lokal,
All set na ang Department of Science and Technology Region 6 Western Visayas para sa Artificial Intelligence Fest 2026. Suno kay Engineer Rowan Hilonga, Regional Director sang DOST 6, antes ang opening program sa bunga Lunes, August 3, nakasugod na sa mga serye sa aktibidad ang DOST kag mga katuwang nga institusyon ini para sa lain-lain nga sub-events sang AI Fest. Pahayag sang Regional Director may ginhiwat na nga technical conference para sa AI in Motion sa diin lauman ang aplikasyon sang AI sa patag sang robotics. Magluwas diri nakasugod naman ang mga organizer sa pagsala sa mga ginsumite nga output sang mga partisipante sa Sini AI, AI Hackathon kag AI Game On. Puno naman ang slot para sa AI Technical Conference sa diin kapin 500 ang ginalauman nga magapasakop. Sa kabilugan, masobra 1,000 ang ginalantaw sang DOST nga magabuylog sa AI Fest 2026 sa Iloilo Convention Center. Sa piyak nga bayin, ginlaragway ni RD Hilonga nga mas dako ang AI Fest sini nga tuig pinaanggid sa 2025. Inibangod mas madamo ang mga aktibidad nga nakalinya sini nga tuig. Siyam batok sa 4 lamang sang 2025. Naibaluan nga magluwas sa AI Technical Conference, AI Hackathon, AI Expo kag Sini AI, gindugang man ang AI Game On, AI in Motion, AI Speaks, AI Connect kag AI Policy Lab. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Magatambong sa selebrasyon sang AI Fest 2026 sa syudad sang Iloilo si Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Ini ang ginkumpirma mismo ni DOST Western Visayas Regional Director Engineer Rowan Hilonga sa interview sang Radyo Pilipinas Iloilo. Si Secretary Solidum ang magaserbe keynote speaker kag pagaupda ni Undersecretary Engineer Sancho Maborang. Naibaluan nga subong nga Lunes, August 3, hiwato ng opening program sang AI Fest sa Iloilo Convention Center. Lauman sa lihok ang masobra 15 ka speaker nga magapatpat sang ila ihibalo sa AI kag ginalauman nga pagatambungan sang masobra 1,000 nga partisipante gikan sa academe, industries kag iban pa nga sektor. Ang AI Fest tuigan nga pasundayag sa mga AI products kag mga inobasyon gikan sa researcher, startup kag mga global company nagsugod ini sang 2025. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa piyak nga bayin sa probinsya sang Iloilo, ginpangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon kag groundbreaking sang 3 ka nagkalain-lain nga proyekto sa Banwa sang Batad nga nagabalor sang 27.8 million nga tanan ginpondohan sang Iloilo Provincial Government. Kabayan ini sang selebrasyon sang ika-7 or 77th founding anniversary sang Banwa. Ginbuksan sa gobernador ang 12.5 meters nga barangay Salong Hunch Bridge nga kabahin sang 19 million pesos nga proyekto para sa pagkongkreto kag rehabilitasyon sang 250 linear meter kabaguhan Binunan Alinsolong Banban Junction National Road. Antes matukod ang taytay nagaatubang ang mga residente sa kalisod sa pagbiyahe, ilabi na kung nagaawas ang suba sa tion sang mabaskog nga ulan nga nakaapekto sa mga estudyante, mangunguma, mangingisda kag mga motorista. Ginpangunahan man ni Defensor ang groundbreaking sang 3.8 million pesos nga duha ka panalgan nga multipurpose hall sa barangay poblasyon nga nagatuyo nga mapabakod ang paghatag sang moderno kag mapag-on nga infrastruktura sa lebel sang barangay. Gininagurahan man ang 5 million pesos nga duha ka panalgan nga Family and Youth Development Center nga amo ang ikatatlo nga kompleto nga pasilidad sa probinsya sunod sa sentro sa Igbaras kag Lemery. Nagpasalamat si Defensor sa padayon nga pagbinuligay sa mga opisyal sa barangay, banwa kag probinsya sa pagpatigayon sa mga proyekto nga nagaluntad sang mas maayong infrastruktura para sa mga pumuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Tanza Public Cemetery kay Uhon suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Si Janelle Baclay sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Nagkaroon sa pondo ng Iloilo City Government balot 5 million pesos para sa Phase 1 na rehabilitation sa Tanza Public Cemetery kabayan sa programa sa lokal nga panguluhan sa syudad na nagasakop sa mga Ilonggo sang from womb to tomb. So kay Iloilo City Mayor sa Treñas, hindi lamang sa tion sang buhi sila, kundi hasta sa katapusan sa ilang kabuhi dapat nga ginatipan ng mga Ilonggo. Dugang pa sang alkalde nagsugod ang inisyatibo sa nagiging na tuig pagi sa pag-upgrade sang free casket program sang syudad o kung libre nga lungon nga ginahatag sang city government sa mga pumuluyo nga nagkakinahanglan. Sakop man sang 5 million pesos nga rehabilitation sang Tanza Public Cemetery, pagdugang sang kapasidad sang patio kag pagpatukod sang 200 ka apartment type sang pansyon para mas madamo ang makomodar nga nagkakinahanglan. Kabahin man sang proyekto ang pag-exhume o kung pagkuha sa mga tulan kag pag-demolish sa mga daan kag delikado nga struktura. Sunod pa sa alkalde, igasunod man na pagkakayuhon na mo ang Quintin Salas kag Herios Public Cemeteries. Para sa Bagong Pilipinas, Junel Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Department of Education Western Visayas naghiwat sang post-2026 palarong pambansa evaluation conference. Si Marian Grace Erenieta para sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat ang Department of Education Region 6 pinagi sa Education Support Services Division sang post-2026 palarong pambansa evaluation conference. Gintabungan sa mga schools division superintendents, sports coordinators, coaches, sports officials kag ibang pang stakeholders sa rehiyon ang nasabit nga conference sa ginpangunahan ni DepEd 6 Regional Director Cristito Eco. Tinutuyo sang aktibidad nga i-assess ang nanging performance ng rehiyon sa natapos nga palarong pambansa, tumurunan ang best practices, kag papaton ang mga area nga kinahanglan pa ipa-improve sa pagpatunan sa sports program. Ginpatpat man ang nanging performance, accomplishments, na pangatubang nga kabudlay kag mga leksyon nga natun-an sa delegasyon sa national sporting event. Nanging palagyan man ang conference sa pagbayluhanay sa mga estratehiya nga makapabaskog sa mga atleta, coaching programs kag sports management. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Isolation facility sa Putotan, Iloilo, formal na nga gin-inagurahan kag gin-turnover. Si Marian Grace Erenieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Formal na nga gin-inagurahan kag gin-turnover ang bago nga isolation facility nga nahamtang sa Putotan Mental Health Unit Facility sa Putotan, Iloilo nga isa ka pasilidad sa idalong sa Western Visayas Medical Center o WVMC. Ang pasilidad may 25-bed isolation facility kag makabulig sa pagdumala sa emerging infectious health threats sa rehiyon. Mayara sang 5 ka ICU bed kag 20 nga isolation bed nga makahatag sang specialized care sa mga high-risk patients. Ang konstruksyon ang gimpodohan sang Asian Development Bank o kon ADB pinagi sa Health System Enhancement to Address and Limit o kon HEAL COVID-19 Project nga isa ka inisyatibo para pabaskugon ang National Healthcare Infrastructure kag Pandemic Preparedness. Yara sa kahiwatan sa Dr. Mary Ann Palermo Maestral, Undersecretary sang DOH, Andrew Jeffries, Country Director ng ADB, Dr. Raul Banyas, Iloilo Provincial Administrator, Dr. Marwin Bello, Regional Director ng DOH Region 6, Dr. Joseph D. Nicolo, Medical Center Chief ng WVMC, kag Dr. Patricia Tobias, OIC Chief ng Medical Professional Staff ng WVMC, kaupod ang pila ka opisyal ng DOH, local government units, kag partner institutions. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Erenieta, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Sa pihak nga bahin, Department of Health Western Visayas, simbahan kag mga partner nagtanyag sang serbisyo sa ikaayong lawas pinaagi sa Simba Kalusugan sa Oton, Iloilo. Si Marian Grace Renieta sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwas sa 11 nga simba kalusugan sa Western Visayas ang Department of Health Western Visayas Center for Health Development, kaupod ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, pinaagi sa Episcopal Commission on Healthcare, Archdiocese of Haro, pinaagi sa Commission on Healthcare, Parish of the Immaculate Conception sa Oton, kag ang local government units sang Oton. Ginhiwat ang inaugural simba kalusugan sa Parish of the Immaculate Conception, kag Immaculate Conception Parochial School sa Oton, Iloilo. Ang inisyatibo nagtipon sa mga ahensya sa gobyerno, faith-based organizations, healthcare professionals kag community members agud mapalapnag ang holistiko nga ikaayong lawas paagi sa aktibidad sa health promotion activities, medical services kag community engagement. Highlights ang aktibidad ang Simba Kalusugan Commitment Wall Signing nga gisundan sa medical kag dental mission. Yara sa aktibidad sa Reverend Father Dan Consino, Executive Secretary sang CBCP Episcopal Commission on Healthcare, Reverend Father Joe Marie Villalobos, Head sa Commission on Healthcare sang Archdiocese of Haro, Reverend Father Renato Cuadras, Cura Paroko sang Parish of the Immaculate Conception Oton, Dr. Club Dualdo de Vanagracia, Development Management Officer for sang Provincial Department of Health Office Iloilo, kag mga opisyal sang DOH Western Visayas CHD kag Archdiocese of Haro. Nagdanyag man sa mga services ang health workers gikan sa WVMC, Western Visayas Sanitary and General Hospital, St. Paul's Hospital Iloilo, Oton Rural Health Unit kag Municipal Health Office. Yara man ang mga representante sang PSA, PhilHealth, Oton Local Civil Registrar Office, Oton Parish Youth Ministry, Barangay Apostolic Councils, healthcare workers, volunteers, kag parish organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Samtang Malay Municipal Police Station nakabaton sang 5 ka patrol motorcycles. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kabaton sa 5 ka patrol motorcycles ang Malay Municipal Police Station halin sa Campo Crame. Ang turnover sa 5 ka Class 1 motorcycles o scooters ang ginpangunahan ni Police Major General Martin E. Defensor Jr., Director for Logistics, kaupod sa Police Brigadier General Randolph T. Puanyo, Acting Regional Director sa Police Regional Office 6, kag Police Colonel Arnel E. Ramos, Provincial Director sa Aklan Police Provincial Office. Ang mga bag-o nga patrol scooters ginalauman nga magapabaskog sang police visibility kag mapadasig ang pagresponde sang kapulisan. Ilabi na nga dagsa ang mga turista kag presidente nga nagapadulong sa isla sang Boracay. Ginpanugyanan naman ni Police Major General Defensor ang mga pulis nga obligar ang mga bag-o nga motorsiklo nga ginhatag sa ilang nga dako nga bulig sa crime prevention. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga hepe kag investigator sa Western Visayas ginhana sa digital evidence extraction and preservation. Si Paul Tarosa sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginhanas ang Police Regional Office 6 ang 108 ka hepe kag 108 ka police investigators sa ginhiwat ka Digital Evidence Extraction and Preservation Seminar. Sa seminar, nakasentro ang diskusyon sa pagkilala, pagkuha kag pagpreserbar sang digital evidence, insakto nga pagdumala sang CCTV evidence, digital backtracking techniques, kag mga fundamentals sang digital forensic examination. Paagi sa sini nga paghanas, mas mapabaskog pa sang kapulisan ang ila ihibalo sa insakto nga pagdumala sang digital evidence sagud masiguro ang integridad kag authenticity sang ilang mga ginauyatan nga ebidensya. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Benteng bigas meron na ginlunsar sa Department of Agriculture sa Bugasong, Antique. Si JP Herva sa report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gilunsar sa Department of Agriculture kung DA sa Bugasong, Antique ang Benteng Bigas Meron na program. Ang Benteng Bigas Meron na nagatuyo ng mga tagan ang mga kwalipikado nga pamilyo sang di kalidad nga bugas sa balor nga 20 pesos kada kilo. Sa kay Agriculture Assistant Secretary Attorney Genevieve Belicaria Guevara, katinuan sa programa nga mabuhunan ang gasto sa mga pamilya nga Pilipino.
Tugang pahayag sa opisyal, nagpadayon ang pagsuporta sa ila departamento sa mga programa nga magapanubos ang presyo sa pagkaon, magapabaskog sa food security, kag magapasulhay sa kabuli sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kahimtangan sang gapas-gapas sa Ivisan Capiz gintumod pinaagi sa geospatial mapping kag habitat assessment. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naghiwat sang geospatial mapping kag habitat assessment ang mga estudyante kag eksperto sa Barangay Agustin Navarra, Ivisan Capiz para matumod ang kahimtangan kag mapabaskog ang konserbasyon sang gapas-gapas ukon Campus Timon Filipinense, isa sa nagapamiligro nga klase sang bakhawan sa Pilipinas. Ginpangunahan sang Department of Environment and Natural Resources, Provincial Environment and Natural Resources Office Capiz ang paghatag sang teknikal nga suporta sa mga grade 12 STEM students sang Rojas City School of Philippine Craftsmen. Katuwang sa ginhiwat nga field assessment ang mga estudyante sang BS Fisheries sang Northern Iloilo State University kag ang barangay sang San Agustin Navarra. Katuyuan sang mga estudyante nga matumod ang distribusyon, kondisyon sang puluyan kag kahimtangan sang gapas-gapas sa lugar. Naggamit sang Global Positioning System kag mobile mapping application sa mga estudyante para malista ang eksakto nga lokasyon sang kada puno samtang gintumod man ang kadakuon sa mga puno, mga kaupod nga klase sang bakhawan, lupa, kondisyon sang kanopya, kag mga pamahog sa puluyan sa mga bakhawan. Suno sa DNR Capiz, importante ang geospatial data para matumod ang mga lugar nga dapat hatagan prioridad sa konserbasyon sa mga bakhawan, kag sa pagpasad sa mga polisiya sa husto nga pagdumala sang bakhawan, sandig sa mga siyentipiko nga datos. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag para naman sa balita gikan sa Negros Occidental, nagbaton sang kabugusan nga 120.2 million pesos nga bulig pinansyal ang 601 ka barangay sa Negros Occidental sa idalom sang bawat barangay makikinabang program. Ang kada barangay sa probinsya ginhatagan sang 200,000 pesos, sa diin ang 100,000 pesos sini ginpain para sa 5 kanapilian nga benepisyaryo sang Bagong Pilipinas Barangay Scholars Program nga makabaton sa tig 20,000 pesos. Ang nabili nga 100,000 pesos ang gamiton para sa mga proyekto nga gintumod ipatuman sang tagsa ka barangay. Sang July 31 isa ka ceremonial distribution ang ginhiwat sa Panaad Park and Stadium. Ini ang ginpangunahan ni Cabinet Secretary Benjamin Abalos Jr. kaupod si Negros Occidental Governor Bong Lacson kag iban pa nga mga opisyal sang gobyerno. Siya minsan nagpasalamat si Lacson kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. bangod sa padayon nga pagbulig sa mga komunidad sa bugos nga pungsod. Ginpahayag naman ni Cabinet Secretary Abalos nga magapadayon ang suporta sang gobyerno sa mga programa nga magahatag sang kasulhayan sa tagsa ka Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time alas 8:31 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kagamayad tong mga balita nga natipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Magpabilin nga nakafollow sa Radyo Pilipinas Iloilo para updated sa mga hitabo sa Western Visayas. Kaupod si Alan Defante kag Jones Hotahero sa engineering team. Ini si Hope Trichante para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas Iloilo News. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo.
Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.